Amanda's POV. Umakyat na si Romano nang hindi na ako muling tiningnan. What is happening? He ran when he saw me. He hugged me and whispered unexpected words. I thought something bad happened to you. Ang gulat at pag-aalala sa mukha nito nang makita ako kanina na pumasok ng bahay ay hindi maalis sa isip ko. Mandy, may problema ba anak? Kaagad akong napatingin sa matanda. I wanted to say to Manang that my heartbeat was so fast and that I can't breathe because of the feeling that Romano left in me, but I just said that I'm okay. Okay lang po ako, Manang. Nakabawi ako at kaagad na tumingin rito. Hinawakan ko ito sa mga kamay at nginitian. She cried because she was so worried about me. Hindi ko inakala na ang dahilan pala ng mga pulis sa labas ay dahil sa pag-aalala nila sa akin. Pasensya na po kayo, Manang. Hindi ko po alam na mananakaw sa akin ng cellphone. Sa likod ng bulsa ko po kasi inilagay. Abala po ako sa pamimili ng mga nasa listahan at hindi ko naman po naramdaman na nakuha ang cellphone sa akin. Paliwanag ko. Umiling naman ito at hinawakan ako sa aking braso. Ang mahalaga ay nakauwi ka na at walang nangyaring masama sa iyo, iha. Naku, alalang-alala kami ni Sir. Nang sabihin ko nga sa kanya na hindi ka pa umuuwi at ibang sumagot ng cellphone mo, ay kaagad siyang bumaba. Umalis at mukhang pumunta mismo sa palengke para tingnan ka. Pero siguro ay nagkasalisi kayo kaya hindi ka niya nakita. Narito na mga pulis mga 10 minuto bago ka dumating. Nauna lang rin ng ilang minuto si Sir sa kanila. He went out to look for me? Umalis rin po si Sir para hanapin ako, Manang? Tumango ito. This is the first time that I felt this kind of feeling. Why would Romano went out to look for a maid like me? And why would he hug me like he was so worried? Mandy, ang mga pinamili mo! Napalingon ako sa tinitingnan ni Manang. Nakita kong ipinapasok iyon ng 2 guards. Natampal ko na lang ang aking noo dahil sa sobrang taranta kanina nang makakita ng sasakyan ng pulis ay tumakbo kaagad ako para pumasok sa loob ng bahay. Nakalimutan ko ng bitbitin ang mga pinamili ko sa tricycle. Magluto na tayo, Mandy. Nagulat ako sa sinabi ng matanda. Po, hindi pa po ba kayo kumakain? Bigla akong napatingin ako sa orasan. 9:30 PM na. Umiling sa akin si Manang. Hindi pa, nak. Pero si Sir kasi ang sabi kanina nung maaga-aga pa ay gusto niya ng kaldereta na luto mo kaya hindi ako nagluto. Kaya ngayon, tiyak gutom na yon dahil hindi pa ito kumakain ng kahit ano. Kaagad akong tumalima at kinuha ang mga kakailanganin at nagsimulang magluto. Pasensya na po kayo, Manang. Hindi po ako nag-ingat kanina. Hindi mo kasalanan, nak. Hindi ko rin nasabi na maraming magnanakaw sa loob ng palengke. Tapos hapon ka pa napunta. Ngumiti na lang ako ng tipid. Mabilis na lumipas ang oras. Nakatapos ako magluto ay kumuha ako ng tray para ilagay ang mga pagkain na iniluto ko. Pinauna ko na rin kumain ng matanda. Manang, ako na rin po ang magliligpit dito sa kusina, ha? Magpahinga na po kayo pagkatapos. Pasensya na po talaga at napag-alala ko kayo. Pamilya na tayo dito, Mandy. Wala yon. Normal lang na mag-alala ako sa'yo. Pero si Romano, normal ba na isang boss na katulad niya ay mag-alala rin sa akin? Na ito mismo ang naghanap sa akin? Sige po, Manang. Iaakyat ko na po itong pagkain ni Sir. Pahinga na po kayo. Nang makapagpaalam ako, ay tinungo ko ang silid ni Romano. Habang paakyat ay napakaraming bagay ang pumapasok sa isipan ko. I only have 5 days to finish this month. After that, I will confess my feelings to Romano just for him to let me go home. Napahinto ako sa paglalakad nang malapit na ako sa silid ng binata. Nakagat ko ang pang-ibabang labi sa napagtanto ko sa aking sarili. Confess? And tell Romano that I like him? Napangiti ako at tumingala. Amanda, the reason why you need to leave the house is true. Ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip ako ng mga nakaraang araw sa pag-alis. At kung bakit ko ito palaging hinihintay. Bakit ako nasaktan nang malaman ko na sinubukan lang pala ako noon ni Romano ng 1 linggo? Ay dahil may gusto ko sa kanya. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. The plan was to find a way to ruin his image to my dad. But I fall for him. Sir? Kumatok ako ng 3 beses sa pinto.
Nang wala pa rin ito, ay muli sana akong kakatok nang bumukas na ang pinto. Saglit ko siyang tiningnan pero napaskil na sa isip ko ang itsura niya ngayon sa harapan ko. There was a towel on his head. Mukhang kaliligo lang. Naka-gray t-shirt naman ito at black sweatpants. Pagkain mo po sir. Pasensya na po. Ginabi ng uwi. Sabi ko sa kanya habang nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. I was nervous. The mixed emotions that I'm feeling and the realization that I lack him was the reason why I can't look at him right now. Tuloy ka, Mandy. Sumunod ako sa sinabi nito at ibinaba sa table ang tray pagkatapos ay isa-isang inayos ang pagkain nito. Nang marinig ko na sumarado ang pinto ay napatingin ako sa binata. Anong nangyari sa cellphone mo? Anito, nakatayo lang ako sa gilid habang hawak ang tray. Tinignan niya ako at nang magtama ang mga mata namin ay otomatiko akong napaiwas. Nanakaw sir, hindi ko po alam na marami palang magnanakaw dun sa loob ng palengke. Nakalagay kasi sa bulsa ko sa likod ng cellphone habang namimili kanina. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Napatingin ako pero sandali lang dahil tumayo itong bigla. Hindi ko siya ngayon matingnan sa mga mata. Sir, saan po kayo pupunta? Hindi pa po kayo kakain? Tanong ko nang pumasok ito sa silid nito. Hintayin mo ako dito, Mandy. Hindi na ako nagsalita nang marinig ang sinabi ng binata. Katulad ng sinabi ni Romano, ay hinintay ko siya doon. Ilang segundo lang ay nakabalik na ito. Nang marinig ko ang pagsarado ng pinto sa silid, ay napatuwid akong muli ng tayo. Gamitin mo to, Mandy. Napatingin ako sa kamay niya. Cellphone? Sir? Kinuha ni Romano ang isang kamay ko at inilagay ang cellphone doon. That's my phone. Bibili na lang ako ng akin bukas. Yan ang gagamitin mo simula ngayon. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ako kaagad nakapagsalita. He's giving me his cellphone? His personal cellphone? Sir, naku, hindi naman po ata tama na. Huwag mo nang isauli, Mandy. Ayoko nang maulit to sa susunod. Napalunok na lang ako at dahan-dahan na tumango. Salamat dito, sir. Nasa silid lang ako hanggang matapos na kumain si Romano. Sinabi nito na hintayin ko na para hindi na ako umakyat muli mamaya upang kuhanin ang pinagkainan nito. Patingin-tingin lang ako sa binata habang kumakain ito. Pakiramdam ko ay kahit anong galaw nito ngayon ay maganda sa paningin ko. So, this is the feeling when you like someone? Nang makatapos si Romano sa pagkain ay bumaba na ako. Naglinis sa kusina habang ang isip ay puno pa rin ng tungkol sa aking amo. I will confess. I will tell Romano that I like him. Pagkatapos nun ay babalik na ako sa bahay upang makausap ang daddy. I will not finish the 2 months that I told him. Kinabukasan ay maaga akong bumangon. Naghanda ng umagahan at naglinis sa garden. Hindi ko na rin pinalinis kay Manang ang pool dahil ako na ang gumawa nun. Ang sipag mo, Mandy. May nangyari ba? Tanong sa akin ni Manang habang may dalang vacuum. Inspired po. Bulong ko pa sa sarili. Wala naman po, Manang. Masipag naman po talaga ako, di ba? Mabigat yung vacuum cleaner kaya nilapitan ko siya. Manang, saan to? Ako na po. Maglilinis ako ng kwarto ni Sir Iha. Kanina ko pa hinihintay si Romano na bumaba pero mukhang tanghali ang gising niya ngayon. I wanted to see him. Ganito pala yun pag may nagugustuhan ka. Gusto mo, palaging nakikita. Ako na po. Ako na lang, Manang. Talagang hindi ko na ibinibigay kay Manang ang vacuum. Sigurado ka? Marami ka nang ginawa ngayong umaga. Hindi ka papagod? Umiling ako at ngumiti. Strong po ako, Manang. Tumawa na lang ito at tinapik ako sa balikat. Ang totoo ay gusto kong makita si Romano. Nang umalis ang matanda ay umakyat na ako sa 3rd floor. Nagtataka lang ako. Bakit kaya alas 8:30 na ay hindi pa bumababa si Romano? Madalas pag mag-aalas 8 at weekend ay bumababa na ito para kumain ng breakfast. Sir? Ani ako bago kumatok sa pinto. Sir, maglilinis po ako ng room ninyo. Sir? Biglang bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Romano na mukhang puyat na puyat dahil nakasarado pa ang kalahati ng mga mata nito. He looks so cute. Sir, maglilinis ako ng room mo.
Hindi na naman ako natapos magsalita dahil tumalikod ito sa akin. Ako naman ay pumasok na sa loob ng silid nito at isinarado ang pinto. Ha? Nakita ko sa mahabang sofa na higa si Romano. Sir, dyan ka natulog? Bakit hindi ka sa kama mo? Hindi ito sumagot. Mukhang tulog na naman. Ang bilis naman makatulog. Paano to? Maglilinis ako na nandito to? Sir, maglilinis na po ako ha. Medyo maingay itong vacuum. Pero hindi naman ito nagsalita, kaya't nagsimula na ako. Nang makatapos ako maglinis doon, ay lumabas na ako. Nakita ko na tulog pa rin si Romano sa mahabang sofa. Hindi ba ito nakatulog? Sir, maingay ito ha? Sabi ko ulit. Pinaandar ko na ang vacuum at nagsimulang maglinis. Patingin-tingin ako kay Romano dahil baka naiingayan na ito. Pero ganoon pa rin naman ang ekspresyon ng mukha niya. Payapa pa rin, tulog na tulog. Nang ma-vacuum ko na ang paligid, ay lumapit ako sa gawin ni Romano. At ang ilalim naman ng sofa ang nilinis ko. Nang matapat ako rito at matuon ang mga mata ko sa mukha nito, ay napatigil ako. His dark eyebrows, long eyelashes, luscious lips and his jaw. Ang ahaba ng pilik mata. Ang pula rin ng mga labi nito. Kahit tulog, ang guwapo. I can't believe my almost a month stay here would end up like this. Sinong habang katulong ang hindi mahuhulog sa binatang to? Hindi lang naman pisikal na itsura ang maganda rito. Sabi ko at ipinagpatuloy ang pagba-vacuum. Ngunit habang naglilinis at nang umabante ng isang paa ko, ay nagulat ako nang matapakan ko ang hose ng vacuum cleaner. Kaagad umahon ang kaba sa puso ko sa nangyari. Nalaglag ako sa ibabaw ni Romano. Sa gulat ko ay hindi kaagad ako nakabawi. Nang makita ko na gumalaw ang mga mata ni Romano at nang magsalubong ang mga kilay nito, ay babango na sana ako. Kaso huli na dahil bumukas na ang mga mata nito. Sir, hindi. Mali. Yung vacuum cleaner kasi. Kumunot ang noo nito sa akin at nang babango na ako ay nagulat ako nang maramdaman ang kanyang kamay sa aking likod at mahigpit na nakahawak sa aking bewang. Romano naman! Good morning. I was taken aback. He smiled and greeted me. Umangat ang mukha nito at ilang hibla na lang ang layo noon sa akin. Nagkakadikit na rin ang aming mga ilong. My mouth was parted. Naghahanap ng sasabihin sa kanya. Pero nabibingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko at naguguluhan ang isip ko na hindi malaman ang sasabihin dahil sa posisyon namin ngayon. Inaakit mo ba ako, Mandy? Ahagkan mo ba ako? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Kiss? Syempre hindi. Hindi kita hahagkan, sir. Yung vacuum nga. Natakpan ko kasi ang hose kaya ako Hindi ko maituloy-tuloy ang mga dapat kong sasabihin nang makita kong bumaba ang tingin nito sa mga labi ko. You're not going to kiss me? Hindi ako nakapagsalita. Is he expecting me to? Then let me do it. Bago pa ako makasagot sa kanya, ay naramdaman ko na ang mga labi nito sa ibabaw ng mga labi ko. Malalim akong hinagkan ni Romano. Ang kaliwang kamay nito ay nasa likod ko at ang isa nitong kamay ay nasa bato ko. I was too stunned to move. Hindi na to panaginip. Hinahagkan na talaga ako ni Romano. My mind was clouded as his lip brushed against mine. He's trying to make me respond. Nang hindi na ako nakatiis at dahil sa panunodyo ng mga labi nito, ay naipikit ko ang aking mga mata at sinundan ang paggalaw ng mga labi nito. Nababaliw na ako. Nasa ibabaw ako ni Romano at mapuso kaming naghahagkan. Romano's POV. Good morning, Sir Saavedra. It was not a good morning because I am not feeling well today. But I had to smile back to the workers that greeted me. Tumango ako sa aking sekretary. She's walking with me while reminding me my schedules for today. Maaga akong dumating sa aking kumpanya para sa mga trabahong kailangan matapos. I looked at my watch to check the time. 7:45 a.m. What's my first meeting for today, Miss Salas? I asked my secretary. Ang aga pa pero sumasakit na ang ulo ko. Ito marahil ang epekto ng pagtatrabaho ko magdamag. You have a meeting with the production team about the new product of RCV at exactly 9 a.m. Mr. Saavedra. RCV is my own company. Masasabi ko na pinaghirapan ko na maitayo ang kumpanyang ito.
I had downfalls that almost break the trust I have in myself before I reach what I have right now. As far as I can remember, I already talked to the production team last week. I approve everything. All the materials are good for me. I don't see any problem. What is it this time? They are really working hard, huh? Ngumiti si Masala sa akin. Maybe they just want to impress you, sir. It's actually about the new product that we are going to launch this month. Kaya abala rin ang lahat. Sir, Biz Entertainment wants to schedule an interview with you. It's for their new magazine. They want to feature you again for this year's Bachelor magazine about successful single businessman. Base po sa schedule nyo, meron po kayong bakanting oras mamayang hapon. Itinaas ko ang aking kamay at tiningnan si Miss Salas. I am going home early. If they want to do it next week, then I'll go to that interview. Tumango ito at muli akong nagpatuloy sa paglalakad. This week was a hard week for me. There's a lot of meeting that needs to be finished. Papers that need to sign before the end of the day. Hinilot ko ang sentido ko nang makaramdam ng sakit. I need to go home early, otherwise this headache might get worse later. Nang makapasok ako sa opisina ko, ay nabigla ako na makita ang aking ama. What is he doing here? Mr. Saavedra. Bati ko rito. The look on his face tells me that he has something important to say. Lumapit ako sa kanya at bahagyang yumuko. Nagbibigay ako ng respeto dahil kapag nasa trabaho kami, ay hindi ko ito ama. Ito si Mr. Saavedra. Isa sa iginagalang na matagumpay na negosyante sa bansa. You are early. I should be Mr. Saavedra. The company has a lot of works to do. The CEO should start as early as he can. Tumangutango siya sa akin at pagkatapos ay naglakad at naupo sa sofa. When are you going to visit us, Romano? Anito, akala ko business ang pag-uusapan namin. Ibinaba ko ang suitcase ko sa gilid at naglakad palapit kay Daddy. Naupo ako sa tapat nito. I have a lot of works to do, Mr. Saavedra. The company has a new product this month. Mauubusan na tayo ng oras kong... Reasons. Nagtatrabaho ka kahit weekend, Romano? Yes, Mr. Saavedra. Sinisigurado kong maayos ang lahat sa kumpanya ko. Even on weekend? Umiling ang matanda na parang hindi makapaniwala. Kahit na nagkaroon ako ng sariling kumpanya, ay madalang lang nitong mapansin ang mga nagawa ko na sa buhay. He's only looking at my brother's achievements. Ang sa akin na hindi ko matandaan kung kailan ito tinitingnan. Sinabi pa nito sa akin na hindi magtatagal ang kumpanya ko. He invested at first, but I encountered difficulties. Akala ko ay may sapat na akong kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. But instead of giving me encouraging words or moral support after my downfall, sinisi pa ako ni Daddy sa aking kawalan ng kakayahan. Sinabi nito sa akin na masyado pa akong bata noon para magkaroon ng sariling kumpanya. I was actually 28 when I started RCV. Sinuportahan ako ng kapatid kong si Raver at nag-invest. Ganoon rin si Dad. Pero alam ko na ginawa niya lang yon para masabi na kahit papaano ay may naibigay ito. And when RCV was in a critical condition, he laughed at me and said that I was in a hurry. That's not how business works. Simula noon, hindi na ako humingi ng tulong kay Dad. Gumapang akong mag-isa. When my company gained investors, I worked hard to maintain their trust. Nang gumanda ang takbo ng kumpanya, ay dumami rin ang nagtiwala. I am working even on weekend, Mr. Saavedra. Sige po, kapag may oras ako ay uuwi ako sa bahay upang bumisita. Hindi na ako makapaghintay, Romano. Gusto ko makita ng mami mo. Inaasahan kita sa susunod na linggo. Tumayo na si Dad at ganoon din ako. Also, Taki miss you. He's asking me where you are. Simula na umalis siya sa bahay mo, ay madalas na siyang umiyak. I'm sorry, Mr. Saavedra. After this month, I will get Taki and find a nanny. Tumango ang aking ama at wala nang salita na nilisan ng aking opisina. I loosen my tie and sit on my swivel chair. Hinilot kong muli ang aking sentido. Kakasimula pa lang ng araw, Romano. Patience, marami ka pang gagawin. I pressed the intercom and requested for a black coffee at nagsimula na akong magbasa ng mga papeles na dumating para sa pirma ko. I didn't expect my father to come here this early. Isa pa, isang buwan na at ngayon lang ulit kami nagkita. Pero hindi nito binanggit sa akin ang tungkol sa kumpanya nito, katulad ng palagi nitong ginagawa.
Sa tuwing magkikita kasi kami sa isang pagdiriwang kung saan imbitado ang RCV at ang kumpanya nitong Larson Inc., ay palagi nitong sinasabi kong gaano kagaling si Luther sa paghawak nun. How my brother Luther gained new investors and how he was noticed internationally. Luther Rico Saavedra, ampun ito ng mga magulang ko at matanda sa akin ng 2 taon. Father is still the same. Hindi niya pa rin ako tinitingnan at ang mga nagawa ko hanggang ngayon. Ito pa rin ang taong nagduda sa aking kakayahan at kaalaman sa negosyo. It's okay, Romano. You did good. You are doing very well. You don't have to prove anything to him. I breathed hard and rested my face. Pero gusto kong mapansin ako ni Dad. Kahit isang beses lang. Gusto kong marinig na proud ito sa akin sa lahat ng achievements na meron ako ngayon. All of the rewards of my company. The company that I built on my own. Ipinikit ko ang aking mga mata at napangiti sa realisasyon. I am 33 and still craving for care and love of a family. Mr. Saavedra is a strict father. 3 kaming magkakapatid na lalaki. I am the youngest. Simula noon kahit minsan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng magulang. Our parents was so busy running all of our businesses. Ang madalas na nag-aalaga sa amin noon ay ang mga katulong. That's why I have a big heart for maids. Noong maliit ako ay meron akong tagapag-alaga. She's Nanny Sol. Ito ang nagpalaki sa akin at binigyan ako ng pagmamahal na hindi ko naramdaman sa tunay kong mga magulang. He took care of me like I am her own child. Masayang-masaya ako noon na maging tagapag-alaga ko ito. Pero pinalaya si Nanay Sol ni Daddy sa isang simpleng dahilan. She was accused of the broken vase that my dad bought in an auction. Naaalala ko pa kung paano ako umiyak na makita kong umalis si Nanay Sol sa aming bahay. She was the only person who truly took care of me. Later on, nalaman ni Dad na si Luther pala ang nakabasag ng vase. Sa sobrang galit ko, sinuntok ko si Luther. Nag-away kami. At ang hindi ko makakalimutan ay kung paano ako itinulak ni Dad para makita ang sugatang muka ng ampun nito. Bakit ko naaalala ang nakaraan? Napabuntong hininga na lang ako at bumalik sa aking ginagawa. Tinapos ko ang pagbabasa at pagpirma sa mga papel na nakatambak sa aking lamesa. Mabilis na lumipas ay sumama lalo ang pakiramdam ko. Nang matapos ang mga meeting ay bumalik ako sa aking opisina at nahiga sa mahabang sofa. I feel the need to stretch my back. Mr. Saavedra, are you okay? Do you need anything? Anong sekretarya ko. Tapos na ba ako sa lahat ng meeting ngayon, Miss Salas? Yes, sir. Wala na pong nakaschedule. Okay, I will go home now. I really need to go home now and take a rest. Baka mamaya ay matuloy pa sa kung ano ang nararamdaman kong ito. Hindi ako maaaring magkasakit. There are a lot of works to do. Habang nasa kotse na ako, nagring ang aking cellphone. It was my secretary. Hello, Miss Salas. Sir, there are 2 persons who wanted to apply as maid in your house. Ang sinabi ko po ay nakaalis na kayo. Diyan ko na lang po ba papupuntahin sa bahay ninyo? Anito, muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa mga maid. 3 katulong ang pinalayas ko kahapon dahil sa pangaakit ng mga ito. Ilang beses na ako nagpapalayas ng katulong dahil sa iisang dahilan. Lahat ng mga ito ay nagkakagusto sa akin. Okay, thank you, Miss Salas. I don't have time to fall for someone because of work. Isa pa, pumayag na ako kay Dad na makipagkita sa nag-iisang anak na babae ni Mr. Castellanos. Isa si Mr. Castellanos sa mga biggest investors ng aking kumpanya. Isa rin sa nagtiwala kahit pa noong nagsisimula pa lang ako. I didn't heard that he has a daughter. Ang alam ko lang ay puro lalaki ang mga anak nito. Pero wala akong pakialam kung saan nanggaling ang babae o kung sino man yon. Hindi ako sa estado ng buhay tumitingin. Nang makarating ako sa village ay kumunot ang noo ko nang makita kong may kausap na babae ang mga guard. Binusinahan ko ang mga ito dahil nakaharang sila sa daan. What's happening here? Nakita ko na napatingin sa akin ang babae. I looked at her. Ang init-init pero balot na balot ang katawan nito. She even had a hanky on her head. Makapalang bangs, has a mole on her left cheek, and freckles. Sinabi sa akin ng guard na nag-a-apply ng katulong ang babae. Nang pumitik ang sakit sa aking katawan, ay sinabi kong patuloyin na lang ito.
Bumalik na ako sa sasakyan at tinungo ang aking bahay. Masama na talaga ang pakiramdam ko. Manang Celia, pag dumating ang babae mag-a-apply bilang katulong, ay paakyatin mo na sa kwarto ko. Ani ako rito nang tumango ang matanda, ay kaagad na akong umakyat sa silid ko. Sa tingin ko ay kailangan kong maligo para mawala ang init na nararamdaman ko. Nang makatapos ako, ay lumabas na ako ng banyo. Pero laking gulat ko nang biglang makaninig ng sigaw. OMG! Birhen pa ako! Huwag po! Ang Jumbo hotdog! Mabilis akong lumapit sa sofa at kinuha ang tuwalya. Itinakip ko agad yon sa aking pang-ibabang katawan. Sanay akong lumalabas na walang saplot dahil narito naman ako sa aking silid. I talked to the woman. Ito yung nasa guardhouse kanina at nakikiusap upang makapasok para makapag-apply na katulong sa bahay ko. I was looking at her. The style was different. She's wearing a long sleeve and a long skirt. Ang suot na sapatos ay bulaklakin. This is the first time that I encountered an applicant that dressed and looked like this. I talk and ask things to her. And she knows how to talk back, ha? 29 ka na hindi ba? At birhen ka pa? Ani ako rito. Hindi po ako sanay makakita ng ganun, sir. Mawalang galang na po. Pero hindi po ako klase ng babae na makikipagtalak na hindi pa ikinakasal. Isa pa, kayo po ang may kasalanan sa nangyari kanina. Bakit kasalanan ko? I am here inside my room, in my own house, woman. She introduced herself. She's Mandy de la Cruz. She doesn't understand English that much. Mukhang mag-a-adjust ako sa kanya dahil talagang kailangan ko ng katulong. Her looks was saying that I can trust her. Sinabi ko sa kanya ang isang rule ko sa bahay. At iyon ay ang hindi maaaring magkagusto sa akin ang mga kasambahay kung hindi ay mapapalayas sa mga ito. And I can't believe what she just said. Sir, mawalang galang na po. Pero ang kapal po ng mukha ninyo. Pakiramdam ko ay nabingi ako ng mga oras na yon. Okay, she's in. She has the guts to talk back. Sa tingin ko ay matibay ito at magtatagal sa bahay ko. I accepted her in my house as a new maid. But I need to test her to know that she will not fall for me. Pagod na ako maghanap ng matinong katulong. Maya-maya pa ay natulog ako sandali at nang magising ay bumaba ako upang pumunta sa kusina. Pero hindi pa ako nakakarating ay naaamoy ko na ang mabangong amoy ng pagkain. What's that smell? Ay, hotdog! Kaagad akong nilingon ni Mandy. Are you done cooking? Sir, sabi mo'y 2 oras ka bago bababa. Hindi ko na to sinagot at naglakad ako palapit sa kanya. The smell of the food invites me. Biglang kumalamang sikmura ko. Napatingin naman sa akin si Mandy at nakita ko na biglang namula ang mukha nito. I need to test her, to make sure. I move closer to her at itinukod ko ang aking mga kamay sa magkabilang gilid. Habang ito ay inilalayo ang sarili sa akin. Sir, ano bang? Taste good. Sa ilang oras ay marami akong napansin kay Mandy. She's cheerful and also attentive. Pinag-usapan namin ang mga lugar sa bahay ko. Sinabi ko sa kanya ang mga maaari nitong puntahan na lugar. Wala akong masyadong ipinagbabawal sa aking bahay, maliban sa pagpunta sa garden. Mahalaga sa akin ang hardin dahil sa aking nakatatandang kapatid. I never let anyone go there because my brother was the person who planted flowers in my garden. Ako ang nag-aalaga nun at hindi ko hinahayaang may ibang gumalaw. Nang makapag-usap kami ni Mandy, ay umakyat na ako muli sa aking silid. Pero kaagad akong nakakaramdam ng pamimigat ng katawan. Akala ko kanina ay magiging mabuti ang aking pakiramdam pagkatapos maligo. Pero hindi pala. Hindi ako pwedeng magkasakit.